Good morning po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa Saturday class. Andrew Theological Seminary. Our subject, Personal Formation, Part 2. Pero ang pinaka-subject po natin, noong nakaraan kasi pinag-usapan natin yung stewardship, Tapos natin yung stewardship. Ngayon, lesson number 2 po tayo. Under po siya ng Achieving Our Destiny. So noong nakaraan ay Discovering Our Destiny. Ngayon, Achieving Our Destiny. So, lesson number 2 and 3, Setting Goals and Establishing Priorities. Yun daw po pag-usapan natin ngayon, yung paglalaan o paglalapat ng tinatawag na goals or layunin. Mahalaga po kasi ang merong goal. At pag merong kang goal, yun po, yung iyong mga prioridad, iaayos mo yan, Itatama mo yan. Ako. Okay. Pastor, ito. Sige po, tayo muna ay manalangin. Ano yan? Let's pray. Pastor Jonathan, open us in prayer. Salamat po sa mga dito sa Lord sa bahay ng bangin ito. Ikaw nga po pala nang manguna sa amin sa oras ito. Ikaw nga po pala nang magbigay sa amin ng sapat na kaalaman sa talikuhan pa ng pangunawaan at yung bigyan namin ng salita pa nun. Ngayon, salamat din po pa nun sa buhay ni Bishop Roque pa nun. Patuloy niyo kaya pag-amis hanggang ngayon sa hindi po upang kami turuan, upang kami ay bigyan ng sapat na kaalaman pa nun upang isa yung salita pa nun. Ikaw nga po pa nun ang mangunod sa amin sa mga oras na po pa nun. Thank you pa nun. Binabalik namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So, next time, kailangan papasok kayo naka-ID. Pag hindi naka-ID, may multa ng 20 pesos. May pambili ng kape. Yung mga multa ninyo, ilalagay natin sa pangkape. Okay, bukod doon, magsiset tayo ng student council. Magkakaroon tayo ng student council. May president, may vice president, secretary, treasurer, auditor. Lima lang naman yun, yung very common na, officer. Lahat ng kurso po yun, 3 kurso. O 2 kurso, Diploma in Christian Leadership at saka Master of Divinity. Okay. Basa po, Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mamimang, kundi gaya ng malubuno. 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Hanggang 17 na yon. Opo. Ayun. Sabi po sa J.B. Phillips, ito po yung translation, Sabi po ng translation na ito, live life then with a due sense of responsibility, not as men who do not know the meaning of life. Yun daw ang uri ng pamumuhay, Wag daw mamuhay o mabuhay na katulad po ng ibang mga tao na yung mga tao ay nabubuhay, hindi nila alam ang kahulugan ng buhay. Kabuluhan, kahulugan, katuturan. Kaya kesera-sera, what will be. Di ba, marami mga ganyan mga tao, majority po yan, sa totoo lang. Yung nabubuhay na walang kabuhay-buhay. So, but as those who do, sabi po dyan ng kanyang mga salita, make the best use of your time, despite the evil days. Don't be big, but grasp what you know to be the will of God. Yan po yung sabi, Sa Amplified Bible, look carefully then how you walk.
Di ba? Yun, ang ganda ng magkakaiba na sinasabi. Pero isa lang naman ang pinatutunguhan, ano? Look carefully kung paano ka raw lumalakad. Di ba? Live purposefully. Oh. And worthy and accurately. Amen? So, ganyan po yung mga matitinong Kristiyano, no? Not as the unwise and witless, but as wise and sensible, intelligent people. Tingnan mo yung katabi mo, intelligent ba? Ayan, yan. Intelligente, no? Eh, sino na po yung mga intelligent people? Making the very most of your time, buying up its opportunity because the devils, the days are evil. Yan sabi, no? Bulol-bulol tayo dyan, ha? So, therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Amen. So, kaya mahalaga meron kang goal. Magsiset ka muna ng goal. Anong goal mo? Bakit ka nag-aaral sa Andrew Theological Seminary ngayon? Anong plano mo? Anong goal mo? Mangyayari sa buhay mo someday? Yung iba gusto maging pastora. Pwede naman. Tama po yan, no? Goal mo yun. Pero kailangan mo siyang talagang laanan ng tinatawag na panahon. Diba? Pagsusumikap. Para maabot yung ating mga, ano. Actually, ang pagiging pastor, hindi naman tama yun eh. Calling yan eh. Calling. Panawagan. Diba? Ngayon, kung may tawag ka, kasi palatandaan din naman na may panawagan sa'yo, yung nagsisikap ka. Diba? Yung nagtitiis ka. Talagang nag-aaral ka. Bahagi yan. At yung mga tinawag na, eh, kailangan na lang nilang pagbutihin. No? Pag may calling ka, kailangan may goal ka. Diba? Yun, mahalaga yun eh. Pag merong calling, alam mo may calling ka, mag-set ka na ng goal. Diba? Pagkatapos po na setting our goals, prioritize your goal. Amen? Priority. Mahalaga po yung paglalapat ng prioridad. Okay, Roman number 1. What is the difference between purposes, goals, and achievements? Kayo po, sa inyong palagay, ano po kaibahan ng mga tatlong salita na ito? Una, yung purpose. Pangalawa, goals. And pangatlo, achievements. How can you differentiate? Purpose, goals, and achievements. Purpose kasi layunin. Yung goal, Layunin. pangarin. Achievements, mga nagawa or mga nakamit. Achievements. Oh, ito yung mga... Purpose, layunin. Anong purpose? Tagalog nga, layunin. Ang goal. Ang goal, ano yun? Ito yung mga gusto mong marating. Di ba? Finish line. No, someday, ano ka na? Di ba? Ibang meron kang goal, someday magkaroon ako ng simbahan. No? Okay, someday maging guro na rin ako. Yun ang mga goal, di ba? Na nais mo maabot. At para maabot yun, kailangan mo na tinatawag na paglalaan ng mga oras at panahon for you to achieve that goal. Okay, ah. Yan si Jajang. Hindi ka, iniligpasan ka? Ikaw lang nalagpasan ah. Ako lang. Akala siguro tapos ka na. Okay, so sige. Letter A, purpose. Pag-usapan natin muna yung purpose. Ano lang purpose? Tinignan ko ito sa dictionary.
Ang purpose, sabi ron, something set up as an object to be attained. Sige, sulat ninyo. Something set up as an object to be attained. That is the purpose. No? Mamaya natin pag-usapan yung goal. Something set up as an object to be attained. Good morning po. Morning. Okay. Number 1, in our manual, sabi nga, in an overarching sense, purpose or a purpose is that thing for which a person is born. Bang nakatalaga ka diyan, di ba? Kaya magkakaiba tayo ng tinatawag na magiging o magaganap o gaganapin. Diyan kayo pinanganak, diyan ka na nakatadhana, di ba? Kaya lang, kung pwedeng hindi maabot yung tadhana na yon, di ba? Kung ikaw ay sisirain mo yung buhay mo, kung hindi mo alam kung paano maabot yun, di ba? At kung alam mo naman, hindi mo naman gagawin, di ba? Wala pa rin. Kaya ito pinag-usapan po natin, dapat alam mo. Kaya nga subject natin una, discovering our destiny. Pangalawang bahagi, achieving our destiny. Amen? Discovering is not enough. But you need to achieve. No? O maabot yung goal na yan. So, it is the reason for existing. It is that unique thing for which they were created. Good morning po. Morning. Good morning, sir. O di maganda ka, ito Pastor Ed. Nakikita ko, tinuturo niya na. Di ba? Oo, di ba? The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to reliable person who can teach others also. Yung SLT po, ginagamit ko rin po. Gamit mo na, di ba? Yan po, malaking bagay yan. Na, kasi pagka itinuturo mo, napapractice mo. Ayun nga. Take note, pag na-enjoy ninyo, at saka na-enjoy na inyong mga tinuturuan, ang pagtuturo ninyo, maliwanag po yan na meron kayong calling. No? Bilang pastor, bilang teacher. No? Pero pag hindi mo na-enjoy, at lalong hindi na-enjoy ng mga tinuturuan mo, mag-isip-isip ka na. Baka iba pinagagawa sa iyo ni Lord, di ba? Yan ang mga katotohanan niyan. So, yun nga, actually, yung talagang ipinapagawa sa atin ng Panginoon, yun daw po yung reason kung bakit tayo nag-e-exist. Amen. Amen? It is that unique thing for which they were created. Unique. Hindi naman po tayo pare-parehong teacher, sa totoo lang. Hindi tayo pare-parehong pastor. Diba? Yung iba nga, evangelist daw eh. At sabi nga na iba, ebanghelis. Ibang lihis. Diba? Mas mahirap kung ibang lihis no? It is the race that they are to run. Amen? Yan daw po yung takbuhin na itinalaga sa inyo na tatakbuhan mo. Amen? Di ba sa takbuhin merong 100 meter dash. May 200 meter, may 500 meter. Di ba? Kung gusto mo long run, marathon. May 2K, may 1K, may 5K. Di ba? So, at least lahat may takbuhan. Di ba? At tayo, ganun din. May kanya-kanyang ipinapatakbo sa atin ng Panginoon. Ang mahalaga sa takbuhan na ito, ma-achieve mo, makarating ka sa finish line. Yun ang goal, di ba? So, at mahalaga, tayo po yung mga pagsasabi na finishing well.
Amen? Kasi iba, ang bilis-bilis tumakbo eh. Arangkada. Tapos nasa 1/4 pa lang hingal kabayo na, hindi na makagalaw, hindi na makatakbo. Nagpahinga na matagal, dumaan na yung medyo alalay-lay yung takbo, di ba? Iwanan siya. May mga ganun na, di ba sa ministry may mga ganyan? Yes. Ang bilis ng arangkada, bandang uli, na-stumble, umayaw sa ministry. So, it is the mark of the high calling to which they are to attain. Amen? High calling po ito. Amen? Ang maglingkod sa Diyos ng mga Diyos. Amen. Di ba? High calling. Pagpalitin ko kaya rin siya. Oo nga, nasa ano. No? So, it is the course that God has laid out for them. Amen? Kaya course, ano? Kaya magsimula, no? Patas ng patas ang kurso, no? Laid up. Kaya una, ang naka-laid up sa inyo, sa iba sa inyo, no? Hindi pare-pareho. Some of you, under Ando Theological Seminary, magagraduate po kayo ng Diploma in Christian Leadership. Diba? Yun ang course. Pangalawang kurso, Master of Divinity. Amen? So, kung gusto nyo, someday, Doctor of Ministry, Doctor of Divinity, may PhD pa. Yung PhD, yung pagka hindi ka karapat dapat doon, parang hindi doktor. Yun ang, yun ang acronym ng PhD. Di ba? Kaya nga PhD. I see. Parang hindi doktor. It is the will of God for one's life. Na-discover niya na ba yung ano niyo? Yung calling niyo, yung panawagan niyo. Yun muna no? Kaya nga yung subject natin, discovering our destiny. Discovering our calling. Discovering our parts in the body of Christ. If you discover, yun na, achieving our destiny. How to achieve, pinag-usapan natin ngayon. Amen? So, pag hindi nyo na nakuha yung una, wala kayo sa pangalawa. Kailangan nyo munang malaman. Tama? O ngayon, alam nyo na. Sa pangalawang bahagi na tayo. Tuturuan ko kayo ngayon, for us, for you, for every one of us, to achieve our destiny, our calling. Diba? So, pangalawa, in a more limited sense, a purpose is a general objective. Pangkalahatan na objektibo, layunin, that a person sets before him or herself as a destination to be reached. Di ba? Destination to be reached. Di ba? Pagka ikaw ay mountain climber ka, di ba? Talagang lahat ng effort gagawin mo para ma-reach mo yung pinaka-peak. Peak ba yung tawag doon? Pinakatuktok, ano? So, pinakatuktok ng bundok. Pag nandoon ka na, achieve na yon, diba? Yes. Makapaglalagay ka na ng bandera doon. Hindi mo alintana yung pinagdaanan mo mga tinik-tinik, mga hirap, mga bato-batuhan na dinaanan mo. Yung ikaw, muntik na malaglag. Yes. Yung ang mahirap rin, nasa kalagitnaan, tapos atras ka, Okay, doon kayo natake. Hindi, di ba? Meron talaga nangyayari yun. Nangihit stroke na ron. Sa Mount Everest, doon na parang nagiging libigan nila. Yun na, yung mga makinang mundo. Parang ano po ba, Bishop, iba yata ang level po ng Kelvin po. Yun. Sa taas na. Hindi, pagka nasa bundok ka na, pati pandinig mo, para nabibinging ka. Sobrang Sobrang katahimikan, ano ba yun? Yung iba yung atmosphere doon, iba yung manipis ng oxygen. Wala, Yun, oxygen yun. level, manipis, taas mataas ang pressure.
Kaya nga, may ibig sabihin bago mo maabot ang goal, Marami pa. there are a lots of struggles, Amen. troubles, Kailangan may warm up muna. problem. Okay lang, yun, tama, warm up. Ibig sabihin, dapat pati spiritual life mo, warm up ano ka talaga, work out, on salvation. Pag hindi warm up ang spiritual life mo, pag may na-encounter ka, magagalit ka, bibigay ka, di ba, stumble ka, ikaw magkakaproblema So, kaya maturity rito. Spiritual na lakbayan itong pinag-usapan natin dito. Men, ito physical doon no? Mount Everest Mount Apo. Ano pinakamataas na bundok sa Pilipinas? Ibang bansa. Sa ibang bansa yun Apo. Apo. Kaya, sabi nga, I may set forth various purposes that cover the various aspects of my life. No? Like for example lang to, no? I want to be a good parent. Di ba may mga ganun, no? I want to be a better student. I want to become good pastor. Di ba? O excellent pastor. May mga ganun, di ba? Become, Bishop, maging good parent po. Kailangan halimbawa po yung sa regarding parenting, sa mga anak, pag pinagsasabihan po sila. For example, naninigarilyo, binabawalan po sila doon, pero sa'yo, Naninigarilyo ka naman. O, yun nga. Be a good example. Hindi mo pwede sabihin mo, yung sinasabi ko, gawin nyo, huwag nyo na ako gayahin. May mga ganun yan. Ang pinagtataka ko doon, bakit tinuturing ng society all over the world na mahalaga ang good parenting. Pero bakit hindi kasama, walang curriculum o subject sa eskwelahan Yo, na dadaanan nila maganda. na hindi sila graduate kapag hindi sila nakapasa sa Subject na yun. subject na yun. Kasi kung mahalaga yun, at solusyon ng mga society yun, dapat na ituturo yun. Kasi may mga iba hindi nila alam. Iba broken family, hindi nila alam yan. Malibang, wala nagturo sa kanila. Nagkaanak na lang sila, pero they never learned how to be a good parent. No, dapat kasama yan. Sa values education. Parang mapit. Hindi, pero hindi. Iba yung values education na talagang subject siya in such a way na kailangang ipasa mo. Na po pwede mong maging life, maging kung calling mo, o ikaw gusto mo maging career, ikaw maging life coach, na maging pwede siyang ma-connect sa psychology at ikaw ay magiging mahusay na tagapayo ngayon sa mga... Amen. Anong page daw, Pastor? May nagtatanong sa online. Page 6 ng part 2, Achieving Our Destiny na po ang pinag-usapan natin. Tapos na yung Discovering Our Destiny. So, ayan, Parang yung sa pagpapastop din, in line with that, no? Na sa panahon ngayon, iba na yung panahon ngayon sa panahon ng una, noong first century church. Sa panahon ngayon, masyado ng komplikado ang understanding at knowledge ng tao. Dahil ang dami na nating translation. Ang dami na rin nating mga pinagdaanan. Tapos malayo na tayo mga sa source, sa original writings. Wala dapat pwedeng maging pastor o magiging teacher ng Biblia pag hindi graduate. yes. Kaya lumawak ang iba't ibang relihiyon at mga kulto dahil ayoko na noong 70s, 80s, no? Magbasa na ako ng Bible, nanaginip. Ayun na, batayan ng kanyang relihiyon din, panaginip niya, revelation. Nakakita ng pangitain. Oo. Meron nakasulat sa langit, PC. Kumbaga sa doktor, bawal kang maggamot, magreseta kung ikaw ay hindi ka lisensyadong doktor. Pero bakit ang daming mga kaluluwang mapupunta sa impyerno dahil sa pangangaral ng mali, no? Ayan, like for example, yan eh? like for example sa Nigeria, bandang yung mga Africa, lack of knowledge sila. Saan silang More on, parang mga espiritista sila. Parang ganun. Pero,
yung balansyadong approach ng Bible. Hindi nila ano. Actually, ganyan din tayo noon eh. 70s, 80s, mga pastor. Yeah. Let the Spirit lead. Eh, yung iba sa kanila, nung 70s, 80s, sabi ng iba, ay, si Holy Spirit na lang magtuturo sa akin. Holy Spirit. Tapos, quote and quote ng talata, pag nandoon na kayo, huwag kayo mag-aalala sa inyong sasabihin, kasi gagabayan kayo ni Holy Spirit, kung anong sasabihin ninyo, kung anong papahayag ninyo. Eh, yun pala ang konteksto, persecution. Apo. No? Persecution. Pagka pinaghuhuli kayo, no? Tinalian kayo, at tatanungin kayo sa inyong pananampalataya, malakas ang loob ninyo na tatayo ninyo pananampalataya ninyo. Andiyan ang gabay, katapangan galing kay Holy Spirit. That is the context ng ginamit ng mga ayaw mag-aral. Diba? At saka si Holy Spirit, ang ipinapaalala niya, yung inaral mo. Yung binasa mo, eh hindi ka magbasa, ano papaalala sa iyo? Ito nyo yung balansyadong ano. Ganyan ang galaw ng ano. Ay sila na over ano. Pati kagalingan, nalagay na doon sa naging bida yung tao. Di ba? O dalhin mo yan kay Wilde Almeida para gumaling. Dalhin mo yan kay Billy Graham para gumaling. Merong... Kasi ang pinag-isang po kung religion ay Katoliko. So, ibig sabihin po na Minervules po, kasi Biyernes, Sabado, mga ganun po. Kumbaga, ngayon, nagpapasalamat po ako doon sa Mother Event ko po na nandito po ako yun. Na nagkakaroon din po ng purpose. Yes. Oo. Yun nga, nalalaman ng purpose. Opo. Nagkakaroon po ng purpose, goal, and in-effect po ito at James. Di ba? Pero, Dati di natin alam eh, no? Si Lord sa buhay natin, achiever na po tayo. Dati kala natin, naligtas tayo, magsimba lang tayo, hanap na yon. Ganun lang eh. Pati pagsisimba, kung gusto mo o ayaw mo, bahala ka pa rin sa buhay mo. Ngayon, malalaman natin, may purpose pala, may dahilan pala kung bakit ka naligtas. Kung bakit ka nakakilala kay Lord. Hindi ka taga-upo lang dyan. O taga-tanaw lang dyan. Okay. So, kahit ako personal, lagi ko inuulit-ulit sa mga estudyante ko. Ako po, pagka pinasok ko isang bagay, ayaw ko na mediocrity. Ayoko nang ganun na. Personal, yan ang mindset ko. Kaya kahit negative pa siya, hindi ako papayag na ano. Kaya nung maglaro ako ng pool, naging hustler ako ng pool. Ayoko eh. Laro ako ng chess, nag-champion ako ng chess. Biyaya ng Panginoon na. So, kaya, nung naging addict naman ako, nagpaka-addict naman ako. Pero ba talagang, di ba, kahit na negative, talagang inaano ko, minimajor ko talaga, kumbaga. Ay, naging pastor ako. Awa ng Diyos. Dala-dala ko ang utak na yon. Dala-dala ko yung kaisipan na yon. Kaya, ayoko ng mediocrity. No? Biyaya pa rin ng Panginoon yan. Di ba? Kaya sa pag-aaral, nag-aaral ako. Meron akong dalawa yung kurso ko sa doctorate, Doctor of Ministry, at PhD. So, ay naging sa ministry naman, awa ng Diyos, bishop ako ngayon, di ba? Kaya lang, inaalok ako maging apostol, ayoko po. Sa inyo na muna yan. Kasi maraming dyan, controversial, kumbaga sa at least dito, tanggap na nakararami, di ba? So yun ang pag napasok natin, nalaman ninyo, you are called by God in the ministry to be a pastor or teacher. Be excellent. Yes. Mag-excel kayo. Mangarap tayo, di ba? Someday, nakikita mo yung sarili mo. Ako nangangarap lang, nagtuturo sa akin yung mga guro. Lalo na si Pastor Rick Boto, hermeneutics at saka homiletics. Yan ang major niya eh. Talagang hinanamnam ko yung kanyang mga pagtuturo.
At habang nagtuturo siya, sabi ko, someday I want to become kahit pa paano like him. Amen? Ayun pala, hindi lang pala hermeneutics ang ituturo ko. Homiletics. Halos lahat ng subject na ituro ko na. Di ba? Naituturo natin. Iba kasi major lang eh. Major lang. Sabi mo ba Bible school? Ito lang tuturo mo. 2 subject lang. Pero dito, halos lahat ng subject na ituro natin. Ganon din. Buti nga, provided tayo by manual. Amen? Kasi, pag naituro mo ngayon, ito, sa susunod na pagtuturo mo, mas lalong nadagdagan ng mga insights, di ba? Lalong kumaklaro yung malabo pa nung una, lalong luminaw. Kaya practice more, practice makes perfect. Sabi nga, more men fail through lack of purpose. Nandiyan ba? Meron kayo? Wala. More men fail. Why? Through lack of purpose than through lack of talent. Ulitin ko. More men fail through lack of purpose than through lack of talent. Ano niya? Ano sa Tagalog? Wala. Purpose. Yun na naisulat eh. Yung naisulat eh, no? Ulitin ko. More men fail through lack of purpose than through lack of talent. Marami raw po mga tao nagpe-fail. No? Bakit? Dahil sa kakulangan ng layunin. Walang layunin ang buhay. Walang purpose ang buhay. Diba? Mas marami raw ang nabibigo doon kaysa doon sa kulang ng talento. Diba? Meron nga akong kakilala, nung una nga, ang boses niya hindi ganong kagandahan eh. Pero dahil nga may purpose at saka may talent, pinag-igi yung kanyang talento, aba, yung konting kaalaman, gumaganda, lumalago. Nahahasa, no? Nahahasa. Yung iba naman, may talent ka, hindi mo man, dahil wala kang purpose. Tama yung Bishop. Nung bata-bata pa, kabataan ko, may mga nag-alok sa akin. Sabi nila, mag-ano ka, mag-usap tayo kasi, gawa kita ng recording, mag-album, mag-album, gawa kita ng... Kabataan pa nun. Oo. Hindi ko makita ang sarili ko doon. Kumbaga may talent ako, pero walang purpose, ano? wala akong purpose. Ba't ko gagawin yun? Anong purpose ko? Yun. Ang purpose ko mag-share ng word God, hindi para maging Kumanta. artist. Ganoon. Tapos, sabi sa akin na, sabi niya, may boses ka, pwede kang sinubukan ko na nga sa radyo eh. Lahat na lang sinasabi nila, mag-announcer ka. Ang lagi kong tanong, anong purpose ko ba itong mag-announcer? Hindi ko Yung makita purpose eh. Oo. Pag hindi Kaya mo tama makita ito yun. eh. Kahit may talent ka, kulang ka sa purpose, wala. Yeah. Kahit subukan mo, hindi man. Sinubukan ko na, nag-preach ako sa radyo. Tapos nakaharap ako sa salamin, sa dingding. Tapos may gano'n, dito sa may Ortigas, sa floor ito. Hindi ko makita ang purpose ko doon eh. Ba't ako magra-radyo eh? Ayun nga. Kung may ibig sabihin. Ayun. Ikaw, ang ganda na ng boses mo, pang radyo din yan. Kaya lang, may purpose ka ba doon? Kahit may talent ka, May talent eh, pero pagka walang Walang purpose, purpose, hindi mo wala. ma-enjoy. Hanap yung sarili. Yes. Papasok yung goals. ang purpose kasi ang reason for living. Bakit Yun, ka bumuhay? oo. Bakit mo ginagawa ito? Pag wala ka ng purpose, wala na. Isip ng mata, suicide ka na. Mamatay ka. Yun nga. Anong dahilan? Anong dahilan? Boses, may talent po siya. Pero yung Tulad, purpose doon, yan. kailangan meron Tulad sa akin, tagal ko na sa barangay. Anong dahilan, Lord? Bakit nandito ako sa barangay? Anong purpose mo? Di ba may mga ganun, ano? So, kasi pag hindi mo ma-discover yung purpose, why you are there? Bakit nandyan ka? Hindi naman nagkataon nandyan ka. Diba? May purpose. Kaya, yung purpose ni Lord, pag na-discover mo, ikaw magiging sentro para share ng Word of God yung mga tao sa paligid.
Diba? Sa barangay. Ngayon, open na sila eh. Ngayon, dati, puro Catholic lang yun ngayon. Oo, di ba? Oo. Dito ba? Dati, majority, no? Controlled by them, by the other religion. Pare. Pero ngayon, biro mo, sa barangay lang namin, sa 176B, kung may 4 na Monday, 3 Monday sa Christian sa amin. Ba? Ang nagsishare ng Word of God, isa lang sa Catholic. First Monday lang. O di, yun ang dahilan. Doon din po sa ano eh, sa phase 1 po. Oo, yun. 1768. Ganun na rin. First Monday, pare lang po. Pero pag wala pa yung pare, puro pastor na po yung Pastor na. Oo, yun. Yun, kaya nga, nandiyan dyan. Dapat eh, makita. Kaya nga, yun nga, isa sa purpose. Awa ng Diyos, biyaya ng Panginoon. Kinausap natin yung mga kapitan. Baka pwede nilagay mo to si ganito bilang lukong tagapamayapa. No? O yan, nandiyan dyan. Merong A, B, C hanggang F, ano, na mga pastor. Karamihan pa. Mas marami pa. May purpose. Bakit tayo natin sa Bagong Silang? Di ba? Oh. May purpose. Bakit wala tayo sa ano, sa Millionaires Village? Di ba? May purpose ang Diyos, kaya narito tayo. Kaya dapat malaman natin yun at galawan natin yun. Letter B. Yun, okay na yung purpose. Goal. Kung ang purpose, something set up as an object to be attained, ang goal naman, an aim or desired result. Aim or desired result. Result-oriented ka rito. Diba? Hangarin. Yung, hindi po pwedeng, kung ano yung, yun nga, kung ano yung desire mo, someday, may resulta. Kasi purpose lang, pwedeng, Or ano desire. an aim or desired result. Amen? May kaibahan yung dalawa, no? Ito yung set up as an object to be attained. Eh. Yung isi-set up mo pa lang. Diba? Na ano mong gusto mong mangyari. Medyo hawig lang, pero merong kaibahan pa rin. Ito naman, yung desired result. So, a goal is a long or short-term target or proposal. Meron palang long-term at saka short-term. No? Yung blanco, target or proposal. Diba? That you place in front of yourself a specific step or challenge toward accomplishing your ultimate or limited purpose. No? So, every purpose is realized by setting and accomplishing specific, shorter range goals. Amen? So, bawat layunin daw, no? Kailangan natin salang-alang, yung tinatawag na for us, na mag-set, not just only to set, or setting. Of course, accomplishing. To accomplish. Di ba? Para later on, bago tayo mag-report kay Lord, makakasigaw din tayo, tetelestai. It is finished. Di ba? Finishing well nga. Yan nga. Short term man yan or long term man yan. Amen? Siyempre, kapag maikli lang ang buhay mo, short term lang yun. Di ba? Pagka medyo mahaba-haba. Ganda sana. Ako siguro, ang dami ko na maabot kapag umabot ako ng 80. Di ba? Tulad yan sa next year, Taiwan tayo, di ba? Di ba? Siguro, biyaya ng Panginoon. Mag-o-open ng opportunity talaga Hindi lamang local, national, international. Di ba? Yan ang mga open opportunity. Kaya, siyempre pagbutihin ninyo, di ba? Ayusin natin. Okay, letter C. Ito, yung pangatlong salita. Kasi natin Achievement. Ito yung tinatawag na finishing well. Alam nyo, take note, si Pablo, medyo struggle din siya dyan
sa ano, yung finishing well na yan eh. Di ba? Kaya lagi siyang sumasandal sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung iba, starting well. Di ba? Very, very well. Okay. Pero sa kalagitnaan, nalupaypay, na stumble. So, hindi na makapag-finish ng well. Yung iba nga, maraming kwento ko narinig eh. Bishop, nung araw, nagpapalaya sa kong demonyo eh. Sipag-sipag ko sa ministry, sipag-sipag ko sa gawain ng Panginoon eh. Talagang priority ko yung ano na yan eh. Eh ano, nakamusta na ngayon? Backslide eh. Backslide daw. Starting well, ended in hell. Oh, eh, sabi ko sa kanya, delikado yan, kailangan makabalik ka. Pag hindi ka nakabalik, impyerno ka. Kaya hindi, dapat talaga, ang totoong ligtas makakabalik eh. Tama ba? Opo. Amen. Oo, makakabalik at makakabalik ka. Kasi ako, nakaranas din ako ng backsliding eh. Pero biyaya ng Panginoon, nakabalik. Diba may kanya-kanya kami yung Bible study sa Tara? Nagtuturo na ako ng 3 bahay yun eh. Isa kami nila sa yung Tuesday at saka Thursday dati, diba? Kasama niyo sila sa routine. Nung namatay siya, parang, diba, siya lang ang kumukuha sa kanya ng lang kasi Sister Helen, oo. Magandang patotoo dito niyan. Nung namatay po siya, bigla ako, nawala rin ako sa ministry matagal. Buti na lang nabalik din ako. Buti na lang. Mga kaibigan din na, bakit? Kasi nakikita nila yung buhay ko yung parang malungkot lagi. Kasi sabi ko may kulang sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makabalik. Yun ang sabi. Nasabi, hindi ka subukan bumalik. Kaya ako nakabalik. Dito sa Agape. Agape pa rin ako, pero backslide. Pagtuloy talaga para kayo kahit saang Totoo po yun. ano. Di ba, parang kahit pamilya saan na eh, no? pumunta, Parang pamilya. Ibabalik at ibabalik ka pa rin ang Ganun sa akin, wala sa kanyang kawan. Kay Pastor Magno, 7 years. Hindi ka bumalik. Kasi ang feeling ko noon, parang ayaw na niya sa akin eh. Kasi nagkamali ako yung tumalikod ako. Parang ang pakiramdam ko noon, parang tinulak ba? Parang yun ang pakiramdam ko. Walang masukat. Kaya nga huwag ka magre-rely sa pakiramdam natin. Kaya nung Yun ang laging mandaraya ang nila ako puso. na Sa ministry kahit talaga anong hindi ko pwede nakasayaan, alam yung nagdaan. masaya ako, nakikita nila yung pangbukas ko. Ano ba talaga ginisip mo? Di sinabi ko, parang may kulang sa akin, parang may pagsisimba. Kasi nagsisimba na ako sa katulog ko eh. Linggo-linggo din, pero parang walang naman yung isip ko, hindi pala yung tinuturo, hindi ka tulad ito na mabubusap mo sa tulog. Pagdating na pa yung nagmuni-muni ka, kukulitin mo ko, muni-muni mo yung ganun ba? Kaya nabalik ako. Kaya ngayon, pinipilit ko mag-aaral. Kaya mga ako din, sinusuport tayo kasi sabi niya, yun lang ang kaligayahan niya. Eh, nga. Sa backslide na yan. Okay, so achievement. Sabi nga, a things done successfully. Yun ang achievement, ano? A things done successfully. Achievement, ano? Kaya naalala ko lang yung ating quotation doon po sa hermeneutics, ano? O homiletics yata yun. Naalala niyo yun? According to, ano? Sabi roon, to know the will of God is the greatest knowledge. But to do the will of God is the greatest achievement. Knowing the will of God is the greatest knowledge. But to do. But doing the will of God is the greatest achievement. Amen? So, sabi nga, achievement is the realization of a goal or purpose. Realization. Yan, yung achievement. Ano kaya, no? Ang dami mong award, ang dami mong certificate, ang dami mong plaque. From this world. Di ba? Di ba? Yung damak-mak na mga award, ano? Mga certificates, eh. Pero, pagdating sa kayamanan panlangit, wala ka. Di ba? Ang dami mga ganyan, ano?
So, madadala mo ba sa langit yung mga award mo rito? Yung mga certificates mo rito? Kaya kailangan pa lang, ngayon pa lang, ayan tayo. So, ulitin ko, achievement is the realization of a goal or purpose. It is to finish, to carry out, to bring to an end, or to obtain the final result. O, halimbawa, anong bisa ng pag-aaral kung ikaw ay hindi naman makakagraduate? Wala kang diploma. Di ba? Anong bisa ng pag-aaral ng doktor? Doktor, literal. Eh, hindi ka man nakapasa sa board exam. Nag-aral ka ng attorney, batas. 5 taon o 4 na taon ka nag-aral. Pagdating ng board exam, hindi ka makapasa-pasa. Di ba? Masasabi ka bang legit na attorney? Di ba? So, kaya ang pinaka ano niyan talaga yung finishing well, no? Makapasa ka sa exam. O katulad niyan, sa 21, mag-e-exam yung mga Master of Divinity ng mga candidates for graduation. No? Yung comprehensive examination, 240 ang items. 240 ha? Oh. Eh kung hindi makapasa, Yung mga dito, mga... yes. Meron tayong candidate na minimum of 15 na graduating student this coming February. Pero they need to undergo na examination na 'yon. Yung exam na yun, manggagaling doon sa book din. Manggagaling general subjects. Ang galing nito Kaya sa actually doon na sa hindi sa akin. Sa main po. Pag hindi makapasa, ulit. Malamang ulit. Hindi ko alam kung mayroong grasya. Sana kung may... Diba? Sana kung mayroong grace, Ay, paano kung hindi naniniwala sa grace? Diba? Full of grace. Yan. Pero siguro may grace yan. Kristyano yan. Amen? Ayan, okay mag-alala sa diploma, walang exam. Makakinabahan na kagad kayo, At least, Sa diploma in Christian Leadership, walang examination. Pero sa Master of Divinity, may thesis pa. Thesis. Okay. Thesis po pala. So, the achievement of goals is motivation in itself to set new and higher goals. Pwede, no? Magsimula sa maliit. Amen? Kasi sabi ko, merong short term. Diba? Katulad halimbawa yung mga nadedestino sa mga churches, sa mga organizational church. O, sige, destino ka dyan for 2 years. Sa loob ng 2 taon na yon, pag napagbuti mo, lalo yung church na yan ay nasa Pilinbes. Di ba? Nasa Ayala. Biyaya ka doon. Pastor ka doon. Pero babantayan ka naman ng mga paano ka nag-aangalaga, paano ka nagtuturo, paano ka nakikipag-relate. No? So, ganun po. Kaya, destino yun. Yung iba nga, napipetisyon pa eh. Napipetisyon talaga. Pagka, halimbawa, malaking taon pa lang, dapat nakita na ng mga miyembro. Walang buhay bangaral. Sablay. Di ba? Sablay ang buhay. Petisyon na yun. Tanggal. Matatanggal. Mapapalitan. Di ba? Pero pag nagustuhan ka, halimbawa, kita mo, katulad na lang, halimbawa, Peter Tanchi. Di ba? Ito mo naman kung paano mangaral si Pastor Peter, Peter Tan. Tsaka yung kasama niya, sino yun? Si Bong. Si Bong. Pastor Bong. Pati Steve. diba? Magaling din, Very anointed. At saka, Ang mga simple lang sila Opo. Full simple wisdom. lang sila mangaral pero
Pero karamihan din po kasi sa kanila, puro motivational po yung ano. Oo, Yung kaya, mga pastor doon. kaya yung form ng pangangaral nila parang, ang tawag doon, mayroong tawag eh. Hindi ka tulad sa atin eh. May 3-point sermon tayo. Naka-preach siya as Bishop Santos sa President. Sabi talaga. Si Ang pinag niya about sa salvation. Kaya nga. Oo, yung ganda sa... Malacanang. Peter Danchi. Simple lang yung ano niya doon eh. no? Ilang oras silang pangangaral nila? 30 minutes lang? 30 to 45 minutes na. Hanggang 45 minutes din naman. Mapanood ko na po yun. Ang ano din kasi sa pangangaral, isa sa mga dahilan daw kung bakit lumalago kaagad yung mga churches. Kasi madalas yung pangangaral ay appealing to the ears of the crowd. Yung po, ayun nga po. Kung ano Yung kung anong gusto lang marinig, pinakailangan Yan naman ang Pag mahirap. hindi nila magustuhan yun, kung ikaw ay, Oo. ikaw ay Yung itching ear, pinadala. parang Oo. ano, pangkiliti ng tenga. Oo. Yung makakabus po. Kaya takot silang mangaral ng something Yung talagang masakit meron. po. Yung masakit hamon, yung mga pakinggan. hamon, ano? Yung mga Oo. panghamon. Eh, si Jesus Christ, masakit din magsalita. Yes, opo. Pati si Paul. Yes. Si Paul nga po, direkta talaga. Oo. Talagang, Oo. Yun yung walang ano, Ano yan? yun yung compromise ngayon para lang Oo. lumago yung church. Ayun nga po. Ayun, tawag ko lang, motivational Apo, preacher. motivational. Ayun po Yun ang inisip ko sa mahirap dulo, mga motivational preacher. Yung motivational lang po. Kasi kadalasan, maganda pakinggan, pero, Oo, pero spiritual. pero yung Oo. hamon, di ba? Parang medyo kulang doon sa ganong ano. Puro pangkiliti ng tenga. Eh, mahirap, sinabi rin sa Bible eh, no? Opo. Oh, darating ang araw, hahanapin ninyo yung mga guru na ang ingit kapangaral, Yung mga naka-preach. pangiliti ng tenga. Sugar-coated. Di ba? Sugar-coated pina-preach. Oo. Yung walang hamon. Maganda lang pakinggan. Kaya doon na tayo sa ano, masaktan. Oo. Tama. Eh, para sa akin, dito na. Mas okay na ako rito sa ganitong ano, tamaan ng tamaan. Opo. Isa din po, Bishop. Tamaan ng Ganun din tamaan. po. Totoo naman po. Eh, ba't totoo naman eh? Medyo ano mo naman Isa naman, manatili kayong baby. Ano yun ang sinasabi ng Bible. Opo. Sugar ko. Eh, hindi kasi mga minsan din yung i-consider mo rin yung mga makikinig na audience mo. Pero yun talaga yung word of God. Yun na nga yun eh. Flow ng Holy Spirit. I-please mo nga yung tao eh. Eh, wag mo na ilayo, no? Si Ed Ed Lapis. Ano, Ed Monggol tuloy eh. Ed Lapis. Di ba si Ed Lapis, very motivational yan. Ang galing yan sa practical preaching. Ang galing kumuha ng mga practical na mga buhay-buhay eh. Eh, nung nagturo ng doctrine, Yan, nag-lay na. hindi na sound doctrine. Opo. Di ba? Naging darkness na si Yahweh. Di ba? Hindi niya mabalanse yung ano, isang aspeto lang. Bakit naman marusa? Eh, kaya pinaparusahan dahil nga pasaway. Meron na ngang hamon muna bago sinabi ng Amos eh, chapter 5 na kinukot niya ron. Eh. Yung pinakaup niya po. Di ba? Eh, magsisi kayo, magbalik loob kayo, or else. Eh, ayaw pa rin. O, yun. Ayun Kaya din po mahirap sa ano yun. Yung God-stop lang. nag-explore. Kasi sa ano, God-stop lang. Pinaratangan pa si Yahweh na ganun. Eh, meron na ngang hamon sa mga tao. Di ba? Magbalik loob kayo. Sisi kayo sa inyong mga kasalanan. Oh. Kaya minsan Naghahantay kayo kay Lord pero hindi naman kayo nagbabago, nagsisisi na mga kasalanan. Eh yung hinahantay nyo na light, darkness yan, magiging darkness sa inyo yan. It depends upon your your relationship with Him. Alam nga naman, di ba? Light pa rin siya, tapos darkness kayo. Eh di siyempre, parurusahan kayo. Patarungan. Di ba? Ganun yung context noon ng Amos na yun. Kaya nga po kung hindi ka aral doon sa salita Yun, na kino-quote niya, pwede ka talagang madaig. ng Madisim kino-quote naman. niya. Oo. Kaya Kasi okay pakinggan eh, kala mo tama. Pero yung kung nanamnamin mo nga po yung mensahe, actually hindi lang naman sa Ed Lapis, marami po until now Yun. na akala natin okay. Pero kapag tinignan mo yung context, kaya nga tayo tinaturuan ng hermeneutics. Yes. Kung titignan mo yung bawat mensahe, sasabihin mo sa isip mo, ay, may tanong, may question ka. Pero kung Out hindi ka of nga aral, context eh. Oo. okay lang po talaga. Adapt ka lang ng adapt. Ay, ganda ng preaching pastor. Pero, Kasi may cambio rin siya eh.
Yahweh is darkness. Kay Jesus Christ tayo. Kasi si Jesus is light. No? Jesus Christ said in the book of John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, dito na tayo kay Jesus Christ. Pinaratangan niya naman si Yahweh. Diba? Kaya, actually, si Jesus Christ, love siya ngayon. Light siya ngayon. Pero pagdating ng panahon, siya yung hahatol pa rin. Diba? Siya pa rin yung magpaparusa. Paparusahan niya na yung mga hindi naniwala sa pagkakataon ngayon na binibigay sa kanila na manampalataya sa kanya. Hindi mananatiling karakter niya yon, love. Pero hindi pwedeng abusuhin yung pagiging God is love. Amen? Kaya parang tayo tuloy mga pastor minsan, natotolerate natin yung mga tagapakinig kasi hindi natin tinuturo yung totoo o yung tama. Iniiwasan natin na masaktan sila. Pero which is, yung gusto ng Panginoon talaga, mabago. Kaya nga yung repent di ba yung repent nun, yung Greek word, parang Greek word, metanoia, yung change of heart talaga. Ngayon, kung hindi natin sasabihin yung totoo, Oo, wala yung talagang other change sides of of the heart. coin, Opo. no? Kaya nga merong nagsabi sa akin Bishop, bakit? Dapat ang gospel natin na laging ipinapangaral, the gospel of love. Puro love lang. Love lang daw. Puro love. Kasi that is the character of God. Love. Diba? Outbalance ka na naman doon. Diba? God is righteous. Diba? Makatwiran din ang Diyos. Diba? Kasi pag puro love, aabusuhin talaga yan. so, Mas tama pa yung the gospel of truth. Kasi dalawa yun eh. Sa 14, diba? Pakinggan at maganda pakinggan yun yung truth. opo. You take it or leave it, yun. Yun yung Oo. Yun lang pala, no? Kasi yun daw ang pinaka-higher motivation. May faith ka na, may wala kang love. May mga punto rin naman no? Yun ang pinaka dapat ma-aim natin. Kasi maganda talagang dapat yun. Pero kailangan mo pa rin i-balance Balance. Yan nakakatulong sa biyaya ng Panginoon sa pag-aaral natin, di ba? Hindi tayo ma-extreme sa isang aspeto. Sa isang katuruan. Ngayon, nakikita ko yung nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng angel of the Lord. Diba? Kung napapanood nyo siya, Pilipino siya Grabe nga po. Using the name of angel of the Lord, inutusan ng angel of the Lord. Diba? May Bible, may biblical base ba nun? Na utusan natin ng angel of the Lord. Diba? Sa seminar, meron yun. May seminar na natin yun. Diba? Kaya pag uwi niya, Yun na. hindi na gamit na ang angel of the Lord to cast out demons. Kaya nga kailangan papahamak talaga rin. Ang kapahamakan din pagkakulang ng Okay. Ang dami mga komento ni Pastor Valerio. Sabi niya opo, nawawala na rin po yung holiness and divinity sa preaching. Maganda po talaga yun, natutunan natin dito yung hermeneutics para po talaga maging maayos yung ating preaching. Opo, He is also just God, a just God. Amen. Okay. Ibig sabihin, ikaw lang ang present, Pastor Valerio. Yung iba nagluluto habang nanonood. Dahil hindi naman nagkokomento, hindi naman sumusunod sa talakayan. Diba? Naka-open lang. Mag-comment po kayo. Patunay na andyan po kayo. Siya lang. One lang. Siya lang talaga. Ito mo, ando pala sa taas Hindi ko alam yan Okay. Roman number 2. What are... natapos ba yun lahat ito? Opo. Some arguments or objections to the idea of setting goals. May mga argumento at mayroong mga nag-o-object daw. No? Bakit nag-o-object? Masama ba mag-set ng goal?
May mga argumento pala na gano'n. Di ba? Ano kaya argumento niyan? Sige, tingnan natin. Una, goal setting is not specific or specifically referred to in the Bible. Hindi, wala raw tinatawag na specific, no? Or specifically. Mababasa direct, no? Parang direct sa Biblia. Kaya may argumento. Kaya yung iba ayaw maglagay ng goal or mag-set ng goal. Yung iba naman, siguro, kaya ayaw mag-set ng goal, si Lord na nakakaalam. Di ba? Sino kaya ito? Letter B. Goal setting violates the principle of faith and believing God. Yan, sabi lang nila, yan ang argumento. Tama ba yun? Nababiolate ba yung principle ng pananampalataya? Or faith alone ba? Wala nang ano? Di ba? Pwede bang paglabanin si James at saka si ano? Si Peter? Letter C. Goal setters are driven people. Driven people. And are no fun to be around. Tama ba yun? Ganun ba talaga? No fun to be around. Goal setters daw are driven people. Walang kasiyahan? O yung iba Hindi raw sila masarap kasama. hindi raw kasi hindi Boring. boring. Oo, kasi wala na ibang gustong mangyari kundi. So paano magiging ano? Kailangan mo bang ano, yung bang tinatawag na ma-compromise? Dapat sa atin po na pwede tayo makisama, wag lang tayo makisama. Diba? Tama ba? So, yun eh. Kaya lang, tingin nga sila, boring tayo kasama. Kasi nga naman, kapag ka mayroong activities, mamaya ng konti, tapos na activities, may mga daladala ng mga emperador. Diba? Hapon lang. Yeah. Ando ka ng seminar, like for example, pag hindi ka nag-join sa kanila, umupo sa kanila to shot. Parang ano, Di ba? Boring ka na kasama. outing. Outing. Para Yeah, magkaroon ng outing. fun pagdating doon. Tayo muna, bago tayo maligo, Kunwari, tinarin tayo muna ay makinig ng Word of God. Kasi ang Good Meron luck nga na po, naman. seminar patungkol sa sa mga addiction. Pagkatapos ng seminar, nagkumpulan na sila, bumili na ng alak. kasi ang goal ng pastor, kahit anong gawin ninyo, ipangaral mo ang Word of God in season na season. Kaya nga yung may nagturo about badak nga anti-drug abuse. So, nag-testify, after teaching, nag-testify yung isang dating addict. Sa kanyang testimonya, 3 beses na raw siya nagbalik-balik sa pagiging addict. Kasi every time na mananahimik siya, o kaya makakita siya ng foil, makakita ng mga gadgets or in connection to or addiction, parang nahihingkayat siya. So, ganun. So, kaya ginawa niya, sumama na lang siya doon sa mga kinatawan ng kadaw. Pero sa kanyang testimonya, hindi ko na banaagan na napagtagumpayan niya ang pagiging drug addiction. Pagiging drug addict. Actually, nakita ko sa labas, naninigarilyo pa rin. Babae yun, ha? Nag-yoyosi. Di ba? Kaya nga, sabi ko sa susunod, ako magte-testimony ako. Di ba? Tsaka for all na lang sila eh. Kasi ako Gawa ng personal, tao. naranasan ko talaga. At inaamin ko sa sarili ko, hindi ko kayang mapagtagumpayan ang shabu apart from God. Tsaka nila kasi Malalaman sa kanila kasi puro programa lang eh. programa. Programa. Paraan ng tao. Para ano ta. Yung paraan ng tao, ano yan? Sa mundo ng addiction, when you become an addict, you die an addict. Common yan, majority yun. Pag naging addict ka, mamamatay kang addict. Hindi mo kaya ng
paglabanan niya. Kumbaga sa Bishop, nalunod ka na sa swimming pool, walang outside force na Magtutulog. magtutulong sa'yo, aahon sa'yo doon. Kailangan mo nung may aahon Oh, sa'yo. yung power from above ang kailangan nila. Yun ang hindi nila makuha. Halos din nila nabanggit kahapon. Hindi nila, ano yun, Gawa lang talaga ng tao yung pinuputo. programa. Sabi, sabi mo next time. Iba yung karanasan natin eh. Sa karanasan nila eh. Buhay na patotoo yung ang naranasan natin. Okay. Letter C, letter D. Goal setting sets us up for failure and the guilt that goes with it. Ito yung mga nag-a-argue, no? Na ayaw maniwala. Guilt that goes with it. So, siyempre, no, nag-set ka ng goal, kaya lang, fail. What happened? Anong resulta? Guilt. Di ba? So, yun ang mangyayari. Kaya, wag na maglatag ng goal. Yung mga uma-argue, yung ayaw maniwala sa goal setting. Kasi pag hindi mo naabot, you are guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Okay. Ngayon, ito mas maganda. Pag-usapan natin, why is it important to have goals? Bakit daw napakahalaga yung maglapat ng tinatawag na goal? Letter A, having a goals makes life meaningful, interesting, and exciting. Yun ang hindi nila makita. Yung buhay na punong-puno ng kabuluhan. Amen? So, hindi naman no? Sa kanila kasi boring. Sa atin, interesting. And not just only interesting, exciting. Amen? So, yung ba maging instrumento ka ni Lord? Letter B, goals are an effective way to measure our effort. It is an effective way. Diba? Para talagang masukat mo yung tinatawag na pagpupursige. Tingnan ako na. Good morning. To measure our effort. Okay. Sana tayo. Setting, important. Letter C. Goals give us targets toward which to aim our faith and our confession. Aim our faith. Letter D. Goals help us to stay focused and motivated. Di ba? Nakakatulong siya, di ba? Para mag-focus ka. At saka, ito yung mag-aakay sa iyo. Ito yung nagmo-motivate sa atin. Kasi nga, meron kang goal eh. Kaya sa halin na magsa-sidetrack ka, ito ba mukhang wala yata kinalaman sa goal ko ito eh. Di ba? Pati mga activities mo, mag-engage mo, o ma-evaluate mo. Kung hindi connected sa goal mo, di ba? Matututo kang tumanggi.
And letter E, goal setting forces us to stretch and move from mediocrity to excellence. O yun, yan yung sinasabi ko. Amen? Sabi nga kung meron ka raw goal setting, ito raw po yung hahatak sa'yo. O, di ba? Magpo-force sa'yo, magmo-motivate sa'yo to move. Amen? From mediocrity. Pag sabi mediocrity, ano yun? Ha? Yung okay na. Yung mga ganun, ano? To excellence. Amen? Kaya, mahalaga yung goal setting. Tsaka yung tinatawag na excellence talaga. And letter F, goals can keep us moving on the path toward ultimate success. Di ba? Keep us moving. Saan? Sa linyada. Di ba? Oo. Sa tinatawag na ultimate success. Amen. Kaya pag medyo lilihis ka, hindi yan ano. Makapag-iisip-isip ka kaagad. So, sabi nga, obstacles are those prideful things you see when you take your eyes off the goal. Oh. Sa Tagalog, yung mga hadlang, di ba? Yung mga obstacles daw, ito na po yung mga bagay na nakakatakot. No? Prideful things na nakikita mo. No? Pagka tinignan mo ito, ano naman mangyayari sa iyo? Mawawala naman yung focus mo sa yung goal o sa goal ng Panginoon para sa iyo. Yung mga prideful things, yung mga nakakatakot, yung mga obstacles, mga karanasan ng mga kung pwedeng mag-alis ng mata mo doon sa pinalalakad sa iyo ng Panginoon. Amen? So, ang dami niyan. Ang dami mga prideful things na yan. Amen? Ang dami mga karanasan ng mga Israelita, di ba? Ano yung mga prideful things na sila ay galing sa Egypt? Of course, yung mga sundalo ng Egypto, ng Paraon. Di ba? Ano pa yung prideful things? Yung dagat. Nadadaanan nila. Di ba? Hindi. Sobrang nakakatakot yun. Lunod ka dun eh. Sabi lang sa kanila, hakbang. Di ba? Magpatuloy kayo. Yun lang eh. Kung hindi sila humakbang. Anong letter G, Bishop? Letter E. Letter ano? E? Excellence. Letter F? Moving. Wala ba? Yan. And letter G, goal setting and achievement keeps us fresh and alive. Fresh and alive. Yan, yan lang eh. Malaking ano na yan sa pagtuturo. Diba? Tingnan mo yung katabi mo, fresh pa. Fresh naman, ano? O, ano na? Tuyot na ba? So, hindi lang tuyot no? Buhay pa, buhay, ano? So, yung fresh na, buhay pa. Meron bang fresh na tuyot? Meron bang fresh na patay? Diba? Buhay pero patay. Ayan, Ito mga talata, Acts chapter 20, verse 24. Basa. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na wali sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Diyos na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Grabe yung kanyang utak, yung mindset, Parang wala na siya sa yung iba iisipin wala na sa katinuan no? Opo. Nakaka-amaze talaga po. Di ba? Pero yung iisip niya naroon na sa kung ano yung kalooban ni Lord sa buhay niya Sabi nga, and see, now I go bound in the spirit to Jerusalem. Alam niya, merong nag-aabang sa kanya ng tanikala doon.
Pag nagpatuloy siya, alam niya yun eh. Actually, may prophecy na nga sa kanya eh. Sige, pag nagpatuloy ka, ganito mangyayari sa'yo doon. Di ba? Knowing the things that will happen to me there. Alam niya na eh. Di ba? Si Kirk, alam niya, papatayin siya. Hindi naman, ano. Basta ang alam niya, mangangaral siya doon, di ba? Kakausapin niya mga estudyante doon, magsishare siya doon. So, except the Holy Spirit testifies in every city and saying, chains and tribulations awaits me. O merong pauna na. Si Holy Spirit. Ang naghahantay sa iyo doon pag nagpatuloy ka, tanikala, tsaka parusa. No? But, ito yan, maganda yan. None of these things move me. Hindi talaga natatakot. Sobrang tapang ni Paul. Nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. Yun ang kanyang, yung kanyang, I may finish my race with joy. Masaya siya ang mamatay para kay Kristo. Hindi niya yun. And the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. That is the ministry. Siya pa rin na may sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Sabi doon? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. 7. I fought a good fight. I have finished my course. I have kept the fight. 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not to me only, but only all them also that love is appearing. Amen. O, di ba? Sabi na, no? Sabi niya sa Tagalog nakahanda na ako. No? I am ready for what? Poured out as a drink offering. Dahil siyang mamatay talaga Tapos sabi niya, and the time of my departure is at hand. Yung aking paglisan ay malapit na. Di ba? Kaya, ito yung kanya sinabi. Kahit na malapit na, ang mahalaga, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, ito na no? There is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous God, judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love His appearing. Amen? There is a crown of righteousness. No? Nakabang kay Paul. Sa pantalata, 1 Corinthians 9:24 to 27. Basa nga po. 9:24 to 27. Ngunit inahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakali sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay aking ay itakwil. 24. Hindi ba ganito nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbo lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. Sa 25, at ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsitamo ng isang utong na may pagkasira. Ngunit tayo yaong walang pagkasira. 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng sasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Last verse, ngunit inampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakali sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil.
Diba? Sabi na, no? Sabi niya, do you not know that those who run in a race all run? No? Lahat daw, ano? Na sumali sa paligsahan ng takbuhan, tatakbong lahat. Diba? But, one receives the prize. Siyempre, isa lang yung number 1, di ba? Yung pangalawa, second prize na lang. Run in such a way that you may obtain it. Pag tumakbo ka, anong layunin mo? To obtain it. Not just only to run. Kasi merong tatakbo para tumakbo. Di ba? Hindi tumatakbo para makarating sa finish line. Lalo na yung maging number 1 ka. Di ba? Kailangan yun ang no? And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Lahat daw na tumatakbo, di ba? Na gustong magtamo ng premyo, di ba? Ano ang kanyang ginagawa? Temperate in all things. No? Paano yun? Bakit sinasabing temperate in all things? Iwan mo yung mga bagay. Parang disiplina ba? Sarili. Self-control. Self-control, nagsasacrifice, di ba? Sinusupil niya, sa Tagalog, sinusupil niya yung kanyang sarili. Parang ano yan eh. Pinahihirapan ko ang aking sarili. Oo. Kailangan natin yung katulad, halimbawa, si Manny Pacquiao, may laban yan. For example, 6 months from now. Ang training, 4 months eh. Training 4 months. 6 to 7 hours. Hindi po pwedeng lalabang ka doon sa boxing without the training. And during the training, ang pinakamatindi. No? He need to temperate in all things. Kailangan mong diet, di ba? Exercise, di ba? Walking, di ba? Lahat ng papagawa sa'yo ng coach mo, gagawin mo yun. Tapos ang laban mo lang, 36 minutes. 12 rounds lang. Oh. Pero nakasalalay yung tagumpay sa Sa ensayo. sa actual, doon sa training. Kaya ito, training ito eh, no? Yung preaching ninyo, ilang minuto lang, 45 minutes. 30 minutes, yung iba, di ba? Pero yung training mahalaga. Ganyan po. Lahat sa mga paligsahan, kung gusto mo ng crown. Pero kung ayaw mo ng crown, lakwatsa ka na lang. Bulakbol ka. School bukol ka. Diba? Ganun lang yan eh. But, we for an imperishable crown. Yan yun. No? Doon nga yung perishable crown ang pinag-uusapan. Lahat ng effort gagawin nila. Pero sabi niya, tayo na mga tumatakbo, ang crown na nakaabang sa atin, imperishable. Diba? Kaya nga, therefore, yun ang hamon I run, thus, not with uncertainty. Diba? Thus I fight, not as one who beats the air. Ang hirap yata no? Boksingero ka, tapos susuntok ka sa hangin. Di ba? Ang lakas makabuha ng pagod yun, ang hirap ng ano. Di ba? Misa nga, may sumusuntok, at pag suntok niya, siya natumbe. Sa hangin nga tama. Di ba? Kamali ka na. Oo, di ba? Siyempre, pati katawan mo, kasama ron eh. Di ba? O di, hangin. Ikaw ang natumba. Tumama pa yung ulo mo, ikaw ang knockout. Knockout ka doon. So, therefore, run thus not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection. Di ba? Kaya tayo hindi na tayo sumusuntok sa hangin. Pag wala kang goal, ibig sabihin, pag wala kang goal, para ka sumusuntok sa hangin. Di ba? Walang nauubos ang puwersa mo, nauubos ang lakas mo.
eh wala naman palang patutunguhan yung ginagawa mo. Amen? So, merong pagdidisiplina ng kanyang sarili. So, when I have preached to others, bakit? I myself should become disqualified. Diba? Meron pa. Kita mo, bakit natatakot pa siya dyan for disqualification? Meron tendency for him to disqualify. Di ba sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, sabi lang, pay close attention to yourself and to your doctrine. As you do this, you will ensure your salvation and to those who hear you. Balikan natin si brother Pastor Ed Lapis. Di ba? Ganda-ganda ng mga teachings niya for so many years. Inilala natin siya. Ang dami kong kinuha mga teaching niya. Di ba? Ganda ng style niya. But later on, nakarang taon, itong taon lang na to, di ba? Pumutok yan eh. Opo. Oh. Paano yun? Pay close attention to yourself and to your doctrine. Bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo turo mo, doktrina mo. Pag hindi mo binantayan, nagkamali ka ng doktrina, di ba? Gandang una, apply ngayon. Merong to ensure, sabi roon, ng alin? Ng salvation mo. And to ensure the salvation of those who hear you. Di ba? 1 Timothy 4:16. Yan sabi ni Paul yun. Kaya yun may akda ng Ephesians chapter 2. Di ba? Okay, so the goal setters Proverbs. Sabi roon, blessed are those who aim in nothing, for they shall hit their target. Ano yun? Itong goal na to. Meron kayo? Wala? Nakalagay doon yung setter's proverb. Blessed are those who aim at nothing, for they shall hit their target. Ano yan, sir? Proverbs yan? Proverbs. Hindi. Proverbs. Parang Goal saying. setter's proverb eh. Ito yung proverbs ng mga goal setter. No? Ito yung kawikaan ng mga may goal ng mga may goal. May goal setters proverbs. Ito ulitin ko. Sabi ng goal setters proverbs, blessed are those who aim at nothing, for they shall hit their target. Wala dyan sa inyo. Sinulat-sulat yun. Blessed are those who aim at nothing, but they shall hit their target. Tingnan nyo yung sinasabi. They shall hit their target. Ano ibig sabihin? Kasi pag sumusuntok ka sa hangin, ang target mo yung hangin. Laging tinatamaan. Wala ka tinatamaan. Ayun, Hangin lang yung tinatamaan. hangin. Kaya ka nga sumusuntok sa hangin. Kasi yung tinatamaan mo, yung nothing. yung nothing. Nothing. Wala ka tinatamaan. Napagod ka lang. Nakaksaya ka ng oras. Wala ka naman nakama. They shall hit their target. Ibig sabihin nun, ang i-hit nila yung nothing. Oo nga di ba? Wala silang mind. Kaya, Parang pangungutya. okay. So, tuloy ko lang yung sinabi ni Erwin W. Lutzer. Meron kayo? Wala. Ayon kay Erwin W. Lutzer, sabi ro na ito yung kanyang Jesus knew where he had come from, why he was there, what he was supposed to accomplish. Alam daw ng ating Panginoon Jesucristo yun. He came down from heaven not to do His own will, but the will of the Father. That determination controlled every decision He made.
Sana ganun din tayo, no? Yun pala yung, ano eh, yun yung kanyang determination, yung kumukontrol sa kanya, no? No, yung magawa niya yung kalooban ng Ama. As a result, he was not distracted with trivia, no? He was never in a hurry, for he knew his Father would not give a task without the time to do it. Yun na nasabi rito. Christ was not driven by crisis, feeling he must heal everyone in Israel. He could say, "It is finished," even when many people are still bound by demons and twisted by disease. What mattered ultimately was not the number of people healed or fed, but whether the Father's will was being done. Hindi raw po, mahalaga yung no? Kung gaano karami yung gumaling, kung gaano karami yung napakain, hindi naman lahat gumaling, hindi man lahat napakain, di ba? Ang mahalaga, nagawa niya yung ipinapagawa sa kanya ng ating Ama sa Langit. Amen? His clearly defined goals simplified his decisions. Minsan kasi nag-aakto tayo na Superman eh. Akuin na natin lahat eh. Di ba? Kung mo pwede, ikaw na magpagaling na lahat ng tao. Mag-ibanghelyo na sa lahat ng tao. Eh, meron palang mga specific na ipinapagawa ang Diyos sa atin. Ang mahalaga, kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, sa ating kapanahunan, ayon lang sa ating kakayanan, yun ang ating gagawin. Amen? To do the Father's will. Ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ngayon, pastor ngayon, ang ginagawa nila, yung gusto nilang gawin para sa Diyos. Hindi ang ipinapagawa ng Diyos para sa kanila. Magkaiba po yun. Di ba? So, kailangan, kung gusto natin matarget ang kalooban ng Diyos, gawin natin kung ano ang particular, specific na ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? So, that's all. Thank you for your time. Is there any question, reaction, or violent reaction? Wala naman, Unti-unti lumilinaw, yung walang mga goal, nagkakaroon na ng goal, At ngayon paano natin ma-achieve ang mga goal na ito? Amen? Pag wala ka talagang goal. Nagiging napapriority mo yung dapat mo i-priority. Ang dami mga Kristiyano pero hindi alam kung ano prioridad. Di ba? Kung ano yung dapat na unahin. Inuuna yung hindi dapat unahin. Hinuhuli yung dapat unahin. Di ba? Yun ang mga masakit na katotohanan. Okay, that's all. God bless po. O yan. Hanggang sa huli, yan si Pastor Romel. Thank you, Pastor Romel. Ano yung iba? I-absent ko? Okay.